Samantala, maraming palaya naman sa Luzon ang nalubog sa baha, dulot pa rin ng habagat at ng bagyong Maring. Upang alamin natin ang supply ng bigas ngayon, makakapanayam natin ng live dito sa ating studio ang director ng NFA na si Sir Rex Estoperes. Magandang tanghali po, sir. Kasama ko po si Kirby at saka si Sandro. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa ating mga tagapanood. Alright, ngayon po sir, so far po, kumusta na po ang supply ng bigas ngayon, especially sa ganitong panahon? Ito palaging pinaghanda natin, mag-umpisa pa ng July hanggang September. September natin main harvest, ito yung tinatawag natin na lean months. Ito naman po, yung mga panahon na to na binibisita tayo ng mga bagyo, hanggang last quarter po yan. Kaya yung atin pong stocks ngayon, stock level natin, umabot pa 670,000 metric tons. That's nationwide po, good for 21 days yan. Very safe po yung ating supply ngayon. Lalong-lalo na dito, yung depot natin ay sa Metro Manila, na ngayon ay binabaha po. Alright. That's nice to hear. Kasi po, ang dami rin pong nagtataka at kinakabahan. Baka nga raw po kulangin ng supply ng bigas. Pero sa ngayon po ba, ano po ba yung hakbang po na paghahanda na ginagawa ng NFA para hindi naman po maapektuhan ng kalamidad? Yung atin pong, yung kahit nadeklara po na suspendido na yung ating pamahalaan, yung ating pagpasok, kami po ay pinapasok lahat doon sa administrator po, ang tumatao ngayon doon sa operation center natin na 24/7 po yan. At kami po naman ay mahigpit na nagmamonitor sa ating mga palengke para masigurado na yung bigas ng pamahalaan na yung 27 pesos na iron fortified rice at 32 pesos na well-milled rice ay andun pa rin. May nakikita po tayo na mga naghahalo, sinasabit na naghahalo, at yung pag-switching po ng bigas, pakiusap lang po, huwag niyong gawin yan at kami po umiikot. Ngayong mga panahon to, wala tayong panahon para magsamantala sa kapwa natin. Ang ginagawa po natin ngayon, nanawagan po tayo doon sa mga local government units na meron pong agreement sa National Food Authority. Itong agreement na ito po ay ginagawa po ito kahit hindi po tagbagyo. Para nang sa ganun, putan po tayo ng kalamidad, pwede po silang mag-withdraw sa NFA on credit. Kaya po, ay tumawag po sila sa ating mga hotlines po, yung mga local government units, sa 454-1214 para malaman po na kung saan sila mag-withdraw ng kanilang bigas po na pangangailangan. Alright, Director, kanina po na-mention po ninyo yung pag-switching ng mga bigas. Pwedeng pakiklaro po ito sa ating mga mamamayan? Pag hindi po nababantay natin, alam mo na may tayong mga Pilipino, lalong-lalo ng mga players. Very creative yan. Yung 32 pesos ng NFA, ni-switch dun sa 34. Yan po naman ay ating ino-audit. Ilan po ang winidraw nila at ilan ang binenta nila. At malalaman po natin yan dahil sunod-sunod po ang ating pagbabantay sa kanila at pagmomonitor po. Alright, sir, sa ngayon po ba, may possibilities po ba ng pagtataas ng presyo ng bigas kung sakasakali? Hindi po. Yung report po natin sa Mindanao, magmula Mindanao hanggang dito sa Central Luzon, yung report sa atin, meron pa tayong mga commercial rice na yung middle price na 32, meron tayong 33, 34 hanggang 35 po yan. Aside from yung 32 at 27 ng NFA, lahat po yan nakamonitor po tayo hanggang sa Mindanao po, walang pagtaas ng presyo. Meron tayong tinanong na kanina doon sa mga palengke, may tinanong tayo kung tumataas ang presyo ng commercial rice. Yung premium rice po daw, tumataas yung itong galing sa Isabela. Pero ito'y premium rice po. Pero kung titingnan natin yung well-milled rice at yung ating regular milled rice, wala po namang pagtataas. Alright, kasi nga po, di ba, sa mga balibalita po kasi ngayon, pinaalala rin po ng iba't ibang mga hensya na ipagbigay alam din kung may magtataas ng presyo. Pero so far, sir, ano po ba yung update natin ngayon sa pagbibigay po ng mga bigas sa mga sinalanta naman po ng mga lugar? Dito sa Metro Manila, meron tayong update. Initially kasi, sa ngayon, yung mga ibang areas ay hindi pa nadadaanan dahil nga doon sa baha. Pero yung iba po nakapag-withdraw na doon sa DSWD dito sa Metro Manila. Dito po lang yan sa Central District natin, nakapag-withdraw na po ng 354 bags. Yung non-government organization, umabot sa 300 bags din. Doon po naman sa Bataan, sa Region 3 po, umabot po sila as of today, naka-withdraw na sila ng 854 bags na bigas ng NFA para naman doon sa relief operations sila. Inantabayanan natin yung ibang local government units, yung mga munisipyo at mga syudad po, na sila po, na kung may agreement po at po, tulad ng Taguig po, naka-schedule po sila bukas ang withdrawal ng kanilang bigas po. Alright, so far po, aside from yung mga binibigyan natin na supply ng mga bigas po, ano pa po ba yung mga expected po na mga tulong na ibinibigay ng ahensya? Pinag-uusapan po natin ngayon, kung talagang kung kailangan po natin mag-field or mag-deploy ng rolling store, gagawin po natin yan.
Pero sa ngayon kasi, ang nakaredy lang po sa atin, yung mga trucks pang-deliver po ito sa mga bigas doon naman sa ating mga retailers or sa ating mga major markets. Alright, sir. Panghuli na lang po, no? Panawagan po sa ating mga kababayan, especially yung nais maka-avail at yung nais humingi po ng tulong sa inyong ahensya. Baka pwede rin pong pakiripit natin yung ating hotline para po mas lalo po nilang matandaan. Sa ating mga local government units, lalong-lalo na may agreement sa National Food Authority, para maka-withdraw po kayo, bukas po ang National Food Authority, tumawag po kayo doon sa 454-1214. Yan po yung hotline natin. Doon naman po sa ating mga retailers, nag-withdraw na kayo, pinagbigyan na kayo ng ating pamahalaan para kayo po ang custodian ng ating bigas na mamura, yung ating 32 pesos na well-milled rice at yung ating pong 27 and 45 rice. Huwag nating pagsamantalahan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong kalamidad, ano? Ang maapektuhan po, tayo rin po, hindi ibang tao, tayo rin po. Maraming salamat po sa inyo. Ay, Director Estefera, si Kirby po ito, Sir. Yes, Sir, meron sir. na akong lilinawin, nabanggit na po natin lahat ng detalye kaugnay nga po sa pagbibigay po natin o yung pagbibigay po natin ng tulong sa ating pong mga kababayan. Pero na po ako sa katanungan, Sir. Kapag meron po tayong nahuli na lumagpas dun sa standard price po ng NFA, ano po ba yung karampatang kaparusahan ang ibibigay po ng ating ahensya tungkol po dito, Sir? Yan ang pagsisisihan nila dahil pag nahuli sila, wala na tayo, kung baga, 1 point lang kaagad yun, hindi na 2 points. No? Ibaba na natin sila sa pagbebenta ng bigas ng National Food Authority at kung maaari po, we-withdraw po natin yung kanang lisensya sa pagbebenta ng bigas. Po doon sa pagbibigay po natin ng bigas sa iba-ibang pong mga ngayon nga po yung tuloy-tuloy po yung nasa landa po ng hahabagat na ito. Meron pa po ba tayong mga dapat na pong mga gawin or kailangan po ba ng volunteers dyan po sa ating ahensya para naman po sa repacking po ng mga bigas? Ay, hindi po naman. Tayo po naman ay 24 hours dyan sa authority. Kung ang request po ng ating LGU i-repack po natin yan. Pero karamihan po ng LGUs ngayon, kinukuha naman sa loose bag, ibig sabihin sa kusako. Sila na po ang nagre-repack nito. Open po tayo, yung ating mga bodega po, wala pa namang nire-report na basa or inabot ng baha. No? So, yung mga pwede nilang pagkuhanan ng bigas ay bukas po ngayon. Alright, maraming salamat po sa oras po na ibinigay niyo po. Live po muli sa aming studio si Director Rex Estoperes po mula sa NFA.